Detalye sa pag-mispronounce ni Kim Chiu sa Four of Spades at ang reaksyon niya dito. Matinding pambabatikos ang inabot ngayon ng TV host at actress na si Kim Chiu dahil sa isang pagkakamali na nagawa nito sa live airing ng noontime show na It's Showtime noong nagdaang Miyerkules, September 10, 2025. Guest kasi nila ang Pinoy rock band na nabuo noong 2014 na nakilala sa mga kantang Ilaw sa Daan, Hey Barbara at marami pa. Naimbitahan ang Four of Spades sa programa para mag-promote ng bago nilang kanta. Matapos na maipakilala ni Navong at Karil ang banda gamit ang tamang pagbigkas sa kanilang pangalan. Narinig na sinabi ni Kim na mapapatulala ka sa kanila kapag nagsimula na silang magsalita. Tila nagkatotoo nga ito at natulala siya sa banda. Dito na rin nagsimulang pumasok ang problema ng host sa ginawa niyang pagbanggit sa banda na naging isang malaking issue na ngayon. Sa halip kasi nabigkasin niya ang number 4 sa mga letrang IV na siyang tumatayong Roman numeral nito. Nabigkas niya ito bilang magkahiwalay na mga titik. Bago kasi ito mangyari ay nagkaroon ng tutorial kung paano mahahanap ang banda sa online. Imbis daw na number 4 ang dapat i-type, ang mga letrang IV ang gamitin. At dahil sobrang tutok si Kim sa mga miyembro habang nagsasalita, nabanggit niya ang pangalan ng banda bilang IV of Spades. Huli na nang mapagtanto niyang mali pala siya. Nagpatuloy lang din ang interview noong araw na yon at wala nang nagtama pa sa pagkakamali ni Kim. Hindi naman ito pinalampas ng mga netizens, lalo na ng mga fans ng banda. Samot-saring reaksyon ang nakuha ni Kim sa social media. Ang ilan ay nagsabi pa ng mga masasakit na salita sa kanya. Kaya naman kinuha ni Kim ang pagkakataon na magpaliwanag sa mga nangyari noong araw na yon. Kung binatikos ng malala si Kim, binalik naman niya ito sa mga nambatikos sa kanya. Aniya sa kanyang quoted post sa X, "Let me just clear this out. Bilang mahilig ata tong account na to sa clout. Honest mistake. Di ko talaga sila kilala. Kung naitama ko yung pangalan nila, may magbabago ba? Mababalik ba sa atin yung ninakaw na tax natin? I think there is much more problem in PH now than this na mas... This will be the last time I answer this. Right now, there are far bigger problems in our country and even in our own lives than nitpicking on small things like this. Ako nga, my surname is often misspelled as CHUI instead of CHIU. Pero never ko namang pinapalaki or ginagawang issue. Ang hirap sa iba, instead of lifting each other up, we pull one another down. Crab mentality. Kaya walang pinagbago ang Pilipinas. Sana mas piliin na lang nating magtulungan para sa ikauunlad ng lahat. Mas kailangan ng bansa natin ang boses mo doon. Sa tunay na laban, sa tunay na problema, sa tunay na kalaban. Pare-pareho tayong lumaban sa buhay ng patas. Be considerate. Be kind. May ilan sa mga nagbigay ng kanilang reaksyon ang nagsabing dapat ay inaral muna niya ang pagbibigkas ng pangalan ng kanilang mga guests dahil ito ang naging tatak nila at ang pangalan din nila ang nagbibigay ng pagkilala sa kanila. May isa rin ang nagsabing dapat ay humingi na lang siya ng apology sa post kaysa nagsabi ng tungkol sa ibang issue sa bansa. May isa naman ang nagsabing hindi nito narinig ang sinabi ni Navong at Karil noong banggitin nila ang pangalan ng banda sa pagsisimula pa lang ng kanilang interview. Ang isa naman ay sinabing sana ay tinawanan na lang ni Kim ang nangyari at matuto na lang sa susunod. Proper recognition ang kailangan next time, kahit maliit pa itong artist o malaking pangalan sa industriya. Matuto rin daw sana siyang mag-apologize kahit sa pag-post ng kanyang reaksyon. Ang ilan ay nagsabing hindi rin daw nila kilala ang grupo at hindi alam kung paano babanggitin ang kanilang pangalan. Pero nagawa nilang mag-research kung sino sila. Ang mga fans naman ni Kim ay ipinagtanggol ang aktres at sinabing hayaan na lang niya ang mga bashers. May nakapagsabi rin na tama naman na sinagot nito ang isang clout chaser dahil below the belt na rin ang pagtira sa kanya. Pero sana lang din daw ay naisip nito na magpakumbaba kung paano niya isinulat ang post niya. May isang fan naman ang hindi naging bias sa kanyang idolo at sinabing kung siya ang boss ng programa ay hindi niya mapapalampas ang sabihin nito na hindi niya kilala ang isang artist dahil paniguradong insulto ito para sa magiging guest nila. Honest mistake naman daw talaga pero una muna sana na ginawa niya ay ang mag-sorry.
May nakapagsabi naman na siguradong ginawa na niyang humingi ng paumanhin sa banda dahil sa maling pagkakabanggit ng kanilang pangalan at hindi na niya ito ginawa sa post dahil sinagot lang niya ang Cloud Chaser account na nambash sa kanya. Marami na nga ang pinagdaanan ni Kim pagdating sa pambabash, lalo na kung may mabibitiwan itong mga salita o di kaya ay opinyon sa isang bagay na may kinalaman sa ating bansa. Matatandaanan na po na rin ang aktres noong pandemic dahil sa issue nito sa pagbabawal ng gobyerno na lumabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan dahil sa kumakalat na virus. Nagbigay ng interpretasyon si Kim dito, ngunit naging nakakalito ang kanyang ipinupunto sa social media post niya. Aniya mas naging positibo raw ang pananaw niya rito at binawasan ang mga taong nakakausap niya. Lumabas na ako with a different perspective. More happy me. Hindi ako lumabas noong mga panahong nagsilabasan lahat ng memes ko. Sa halip na maging isang malaking issue ito, napagkakitaan pa ang sinabi niyang bawal lumabas dahil ginawa itong isang serye. Naging kanta rin ito at naglabas pa sila ng merch para rito. Napansin din niya na mas dumami ang napasaya niya dahil sa pagkakamali niyang iyon. Ginamit niya ang pondo na nalikom sa mga merch na ito bilang tulong sa mga taong nangangailangan noong panahon ng pandemic. Ang Four of Spades ay nabuo bilang isang grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga anak ng mga musicians na sina Alan Mitchell Silonga ng Daddy's Home, Franklin Benitez, Chuck De Castro at Randy Salonga. Ang mga miyembro ay sina Blaster Silonga, lead guitarist and vocalist, Badjao De Castro, drummer, Zeld Benitez, bassist, at Unique Salonga, lead singer and rhythm guitarist. Ang kanilang banda ay unang nakakuha ng exposure matapos lumabas ang kanilang fourth single na Mundo noong 2018. Ang kanilang unang album na Clap 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 ay inilabas naman noong January 18, 2019. Nagpahinga naman ang buong banda noong August 21, 2020 nang dumating ang pandemic at ang mga miyembro ay nakatuon sa iba pang solo at group projects sa labas ng Four of Spades. Nagbalik na lang sila ngayong 2025 sa paglabas ng single nilang Aura. Ilang awards din ang nakuha ng banda noon sa Awit Awards, Lionheart TV Roar Awards, Mix Music Awards, at Wish Music Awards mula 2018 hanggang 2020. Naparangalan sila bilang Music Video of the Year, Best Performance by a Group Recording Artist, Record of the Year, Hugot Song of the Year, at Rock Video of the Year. Ang Four of Spades ay heavily inspired ng 70s fashion, acts, and sounds. Para naman sa ilang mga viewers ng It's Showtime, sinabi nila na mas maraming beses pang nagkakamali ang co-host ni Kim na si Ann Curtis sa mga binabasa nitong spills pero tinatawanan lang ang pagkakamaling ito ng mga manonood. Pero kapag si Kim na ang nagsimulang magkaroon ng mga bloopers o mistakes sa live airing, sangkatutak na puna at bashings na ang aabutin niya. Pansin kasi ng ilang mga netizens, mas maraming engagements ang makukuha ng mga cloud chasers kapag si Kim ang binash nila. Marami rin daw oras ang ibang mga tao na mambash ng celebrities. Pero issue sa bansa natin ay hindi mapag-usapan na mas mabigat kaysa sa ginagawa nilang pagpuna at pambabash sa mga nasa entertainment industry. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo rito? Don't forget to type your comments below.